ating lahat, sa lahat po ng nandito po sa ating church at sa mga nanonood through live stream. Magandang gabi po. Have a blessed Wednesday sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa gabing ito upang magsama-sama at manalangin sa ating Panginoon. At naway itong gabing ito ay isurrender natin yung buhay natin sa Kanya, yung mga sufferings natin, yung mga sakit natin, yung mga kailangan natin. Kay Lord, ito yung oras na to para ibigay natin yung buong buhay natin, yung nais natin na ipanalangin na tutuparin ng Diyos. Ilabas natin ito ng buong buo sa Kanya. Kaya inanya na po kayo na tumayo. At awitin po natin itong Ilocano na kanta na idalanak o Diyos ko. Yan. Hayaan natin na yung way ni Lord ang siyang manguna sa atin. Hayaan natin itong kantang to ang siyang panalangin natin. O Jesus, sidaton ko, daytoy puso ken biag ko, sikalat ipagserbyag, ingatong palbiag, idalanak o Diyos ko. Tung palik tibilin mo, anyaman na mapasama, sikat ka manghang, anyan nga anos mo. Iti kinadakas ko, anyan nga asim kanya, ta sinubot na, ay dalanak o Diyos ko. Tung palik tibilin mo, anyaman na mapasama, sikat ka manghang, Diyos ko guray kitan. Basbasul ko na narway, ugasan nagtidarang, umayaken kan, idalanak o Diyos ko. Tung palik tibilin mo, anyaman na mapasama, sikat ka manghang, apo kinawawan na, Espiritum punuan na, tapto mapaswantan na, when the lusan na, idalan ako Diyos ko. Tung palik tibilin mo, anyaman na
mapasama. Sikat ka mga ay dalan ako, Diyos ko. Tung palek tibilin mo. Anya man na mapasama. Sikat ka mga. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri at sinasamba ka namin sa oras na to, Panginoon. Dinadakila namin ang banal mong pangalan, Panginoon. Panginoon, nandito kami ngayon upang purihin at sambahin ka. Salamat, Panginoon, nakarating kami ng maayos dito sa banal mong tahanan, Panginoon. Panginoon, patawarin ninyo kami, Panginoon, sa mga nagagawa naming mga kasalanan, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Lord. Patawarin niyo, Panginoon, kung minsan kami nangihina ng lalamig sa iyo, Lord. Hallelujah. Lord, panalangin namin na kami bigyan ninyo ng knowledge and wisdom sa oras na to upang maintindihan po namin ang inyong mga salita na ihahayag ng gagamitin mo sa gabing ito, Panginoon. Bigyan niyo rin po siya ng kalakasan at karunungan, Panginoon, upang maihayag ang inyong mga salita na aming ipapasamuhay, Panginoon. Dinggin din ninyo, Panginoon, ang aming mga panalangin sa aming puso at isipan, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung ano yung mga pangangailangan namin, Panginoon. Ano po yung mga longing namin, Panginoon. Ano po yung purpose namin sa inyo, Panginoon, sa mundong ito, Lord. Lord, kaya na siyang manguna sa gabang ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko na po si Sister Arlene upang maghayag po ng mensahe na nagmula sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Lalo na dyan sa ating live stream. May live. Sino po yung may mga Old Testament na Bible? Pakilabas na po para sabayan niyo ako sa ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Yung ano po natin ngayon, makikita po sa isang verse lang po. Sa Awit 91 verse 11. Awit 91 verse 11. Ang sabi dito, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Amen. Ang Diyos ay may mga anghel, tinatagubilin ng Diyos sa kanyang mga anghel na tayo ay iingatan. Saan man tayo maparoon, tayo ay iingatan. Naniniwala ba kayo na tayo ay may mga guardian angel? Amen. Ang pinaka-example natin dito ay hulaan nyo kung sino. Si Daniel. Mababasa natin sa Daniel chapter 6, verse 10 to 28. Babasahin natin. Pakitingnan sa inyong mga Bible. Daniel chapter 6, verse 10 to 28. Ang sabi dito, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nananalangin at nagpasalamat sa kaniyang Diyos.
sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. Tatlong bisis niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit, binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang sinumbong sa hari at sinabing, "Hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito?" Sumagot ang hari, "Ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa." Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 bisis pa po kung mananalangin araw-araw." Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon muli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan ang napinagtibay ng hari. Dahil dito, inuutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ang kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo." Dahil dito, labis na nagalak ang hari at inuutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ang mga nagbintang kay Daniel ay pinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, "Sumainyo ang kapayapaan. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian, at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklulo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa." Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Sero ng Persia.
Ayun lang po ang ating sa kwento ni Daniel. Ang kwentong ito ay nagtatanyag ng isang lingkod ng Diyos na si Daniel na kahit sa panahon ng pagsubok ay nanatili pa ring tapat sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Ang kwentong ito ay larawan na ang Diyos ay nag-iingat kay Daniel. Tulad din sa atin, ang Diyos natin ay siya din ang nag-iingat sa atin tulad kay Daniel. Di ba si Daniel, hinanapan nilang kamalian, pero wala silang nakitang kamalian kay Daniel. Dahil si Daniel ay kakaiba. Pinaplanuhan nilang pabagsakin si Daniel. Nakikita natin na may panganib na nakaabang kay Daniel. Maraming nainggit kay Daniel. Ang tinira nila ay yung pananampalataya ni Daniel. Kasi yun ang wala naman silang nakitang kamalian kay Daniel. Wala. Ang makikita lang nila yung, di ba, prayerful si Daniel, palaging nanalangin, ilang bisis siya nanalangin sa isang araw, 3 bisis, di ba? Dahil si Daniel ay araw-araw na nalangin, 3 times a day kung mananalangin. Tayo kaya, ilang bisis tayong nanalangin sa isang araw? Di ba? Hindi pa natin magaya si Daniel. Maliban lang yung bago tayo kumain, di ba? Siyempre, yung panalangin natin, ang iksi lang. Thank you, Lord, sa pagkain, ganon. Pero iba talaga yung mananalangin na talagang marubdob na panalangin, di ba? Nang nabalitaan niya na mayroong kautusan, talagang hindi siya nagpatinag, no? Ang ginawa niya ay umuwi, di ba? Umuwi siya sa bahay niya at ang ginawa niya ay nanalangin. Tayo, ilang bisis tayo nanalangin sa isang araw. Tayo lang po ang makakasagot, no? Kasi individual naman yung kaligtasan natin. Tayo lang yung mga nakaalam sa ating mga buhay-buhay araw-araw. Ang Diyos natin ay totoo. Nakikinig siya sa ating mga panalangin. Kasi ang Diyos nandyan, nakikinig. Hindi siya bingi. Talagang nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Nung nakita na mga kaaway niya, di ba? Di ba 3 yun sila? Yung 2 niyang kaaway nainggit kasi sa kanya. Kaya talagang nainggit sila. Kaya hinanapan nila ng mga kamalian si Daniel pero wala silang nakita. Yung mga kaaway na yun, di ba? Ngayon din, halin tulad natin, di ba? Yung mga Marites, mga Sol-Sol, di ba? Ganon yun. Yung mga, noon pa pala, mayroon na palang ganon. Di ba? Biblical pala yun. Di ba? Si Daniel talagang hinanapan nila. Sinabi nila sa hari na gumawa ng batas na kung sino mang mahuli na manalangin sa Diyos liban sa hari ay parurusahan ng kamatayan at ihulog sa yungib ng mga leon. Si Daniel ay tapat po kay Lord. Ano po yung panganib naghihintay ka na Daniel? Ang panganib doon ay 'di ba yung ihulog siya sa yungib ng leon. Kung tayo ba sa katayuan ni Daniel, magpatuloy ba tayong manalangin at maglingkod sa ating Panginoon? 'Di ba? Kunti lang minsan, kunti lang na may mga problema tayo. Parang na tayo na parang madismaya na tayo, 'di ba? How much more kaya kay Daniel, 'di ba? Grabe yung kautusan na 'yun. Ang kautusan ng hari 'yun, hari 'yun. Tayo naman tulad din sa atin. Mga pagsubok natin, ano yung response natin? Anong response mo sa mga naiinggit sa'yo? Di ba? Mayroong naiinggit sa'yo. Ikaw kung mayroon ka ng malaking kita o sa mga katrabaho mo, kung malapit ka sa boss mo, syempre, mayroon ding doong naiinggit sa'yo. Ano naman yung response mo sa kanila? Di ba? Napakakalmado ni Daniel. Tayo kaya, kung may naiinggit sa atin, may nagmarites sa atin, marinig natin sa ating kaibigan, alam mo ba si ganito, sinasabi saya sa ganito, normal sa atin na parang naano na yung isip natin, di ba? Pero si Daniel, napakakalmado. Napakakalmado ni Daniel talaga. Kasi tayo
tayong tao, kung mayroong mga ganyang nagsusulsol, halimbawa sa ating amo, sa ating boss, na, ito si Sister Arlene, ganyan yan eh. Pag wala ka, hindi yan nagtatrabaho. Di ba? Kung wala ka. Kaya, si Daniel talagang napakakalmado niya. Sa atin, aminin natin, na minsan, napakaano natin na yung pag may narinig tayo, di tayo siguro, susugurin pa natin, di ba? Chat natin, ikaw talaga, ganito ka. Ganon. Pero si Daniel ay napakakalmado. Tayo ba pag nakaranas ng ganito, tulad ng naranasan ni Daniel, matatakot ba tayo? Hindi. Dahil alam natin na may mag-iingat sa atin, tulad ni Daniel, ay kalmado lang dahil alam niya ang seguridad ng kanyang buhay. May pananampalataya si Daniel. Di ba, hindi po hinarangan ng Diyos. Hinarangan ba ng Diyos ang pagtapon ni Daniel? Hindi, di ba? Hindi po hinarangan ng Diyos ang pagtapon kay Daniel sa yungib ng leon. Hinayaan lang niya. Di ba? Tulad din sa atin, na hinayaan ng Diyos na makaranas din tayo ng mga pagsubok upang mapatatag ang ating mga pananampalataya. Naniniwala tayo na tutulungan tayo ng Diyos. Kilala natin ang ating Diyos. Siya yung magtutulong sa atin at magligtas sa atin sa kapahamakan. Siya yung magtutulong sa atin sa lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Lalo na tayong mga nanay. Ang dami nating mga alalahanin. Minsan hindi tayo nakakatulog sa gabi kasi iniisip natin yung problema natin. Ako ganon din minsan, inaamin ko, no? Mayroon akong naisip, nagising ako, may naisip ako, napuyat tuloy ako. Kasi iniisip ko yung problema na yon, pero talagang si Lord naman ang nag-aano sa atin, nagtutulong sa atin kung paano natin isosolve, no? Dahil ang Diyos ang tutulong at nagmamalasakit sa atin. Sinabi doon sa 1 Peter 5:7, di ba? Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Yun, pagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Di ba? Ang Diyos talaga ang nagmamalasakit sa atin. Minsan noon, nangyari din sa akin na may problema ako. Pupunta ako sa tao, di ba? Ang Diyos talaga, unlimited ang tulong niya. Pero pag sa tao, minsan, limitado din. Kasi mayroon din siyang problema, tulad din sa atin. Kaya ang Diyos talaga ang totoong nagmamalasakit sa atin. Kaya manalangin tayo, sumbong natin talaga sa Kanya sa lahat. Lahat, masasabi natin sa Panginoon, no? Kahit mga secrets natin, pwede natin sabihin sa ating Panginoon kasi si Lord, hindi naman niya sasabihin. Di ba? Sasabihin natin ang ating mga problema, Lord, ba't ganito? Pero sa ating kaibigan, di natin masasabi lahat kasi nahiya tayo. Pero pag sa ating Panginoon, masasabi natin lahat. Ang Diyos dyan lang nakikinig sa ating mga problema at siya yung tutulong na lulutas kasi siya yung nagmamalasakit sa atin. Di ba ang hari? Siya pa yung nag-alala kay Daniel. Di ba? Nag-alala yung hari, si Haring Dario, siya pa yung nag-alala kay Daniel. Hindi siya nakatulog. Tulad din sa atin na may mga problema, hindi tayo nakakatulog. Hindi nakatulog ang hari, magdamag dahil sa pag-alala niya kay Daniel. Di ba hindi rin siya kumain? Grabe yung pag-alala ng hari. Kung hinayaan man ng Diyos na may tapon si Daniel sa yungib ng mga leon, ako po ay naniwala na kalooban ng Diyos. Di ba? Kalooban ng Diyos yung nangyari kay Daniel. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, ay lahat po yan ay plano ng makapangyarihang Diyos sa lahat. Diba? Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kahit yung mga politiko, ngayon lang yan sila may power. Ngayon lang yan sila may kapangyarihan na nakaupo.
Pero pag hindi na yan sila nakaupo, wala na yan silang kapangyarihan. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Di ba? Siya yung lumikha ng langit at ng lupa. Siya yung lumikha sa atin. Bago tayo nilikha, niridi na niya yung ating mga kailangan. Di ba? Mga prutas, mga pagkain, nandyan na lahat. Ating titirahan, nandyan na. Kaya makapangyarihan talaga ang ating Panginoon. Huwag tayong mag-alala dahil iniingatan at pinoprotektahan tayo ng Diyos. Meron siyang purpose, mga dahilan, mga plano, Panginoon sa ating mga buhay. Mayroon siyang mga plano sa ating mga buhay. Alam natin, di ba, sa Jeremiah 29:11, na mayroon siyang mga plano sa atin. Memorize na naman siguro nyo yun. Yes. Oh, tinutulungan tayo ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinutulungan niya tayo na masurvive. Lahat tayo may mga problema. Sinong walang problema? Di ba? Lahat tayo may mga problema. Pero ang Diyos ang tutulong sa atin na masurvive ang ating mga problema. Masurvive pa natin ang mga kahirapan, mga karamdaman, di ba? Sino yung nagkasakit? Di ba? Na-survive natin ang ating manggagamot, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabihin man natin, nagpa-check up ako, nagpa-doktor ako. Pero si Lord ang nagbigay ng katalinuhan at karunungan ng mga doctors. Sila yung instrument na ginamit ng ating Panginoon. Mga pagsubok, maging ang kamatayan, 'di ba? Nakasurvive tayo. Nakasurvive tayo sa kamatayan, 'di ba? Nung COVID, nakasurvive tayo, di tayo namatay. Masurvive natin tulad ni Daniel. Si Daniel palagi ang ating dito kasi siya yung gagayahin natin. Siya ay prayerful. 3 times a day. Ako sa totoo lang hindi ko pa nagawa itong 3 times a day. 2 times siguro. Pagising at bago matulog. Pero si Daniel 3 times a day. Bakit pa tayo nakasurvive? Bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? Yun ang tanong natin. Bakit tayo nakasurvive? Bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? Malakas, tumaba pa tayo. Dahil, anong purpose? Dahil para maglingkod pa tayo sa Panginoon at pupurihin natin siya tulad ni Daniel. Si Daniel, umabot pa siya ng maraming hari. Di ba? Marami pang hari ang naabutan ni Daniel. Kahit andun na si Daniel sa bunganga ng leon, hindi pa rin siya kinain. Hinayaan pa rin siyang mabuhay dahil para maglingkod sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito? Itanong mo sa katabi mo. Di ba? Bakit? Ang iba, ilang taon lang sila, di ba? Mabalitaan natin, bakit? Ang bata-bata pa niya, bakit namatay na? Di ba? Naisip niyo ba yon? Di ba? Bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito? Dahil may mga tao na naghihintay sa atin. May mga tao palang naghihintay sa atin. Na-preach natin ang salita ng Diyos. Pupunta tayo sa mga outreach. Mangaral tayo ng mga salita ng Diyos. Hindi lang natin iasa kay pastor. Pati tayo din. May purpose ang nabuhay pa tayo para ipangaral pa natin ang mga salita ng Diyos. Hindi lang yung sa atin. Dapat maranasan din nila ang naranasan natin, na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng maraming problema, buhay pa tayo dahil andyan ang Diyos ang tutulong sa atin at mayroon tayong kagalakan. Kahit wala ang laman yung bulsa, di ba? Kahit maraming problema, nakakanta pa rin. Kamanta, nakasmile pa rin. Di ba? Kahit walang laman. Alam niyo na. Yung pananampalataya ni Daniel ay matibay. Matibay, matatag, hindi nagiguba, kasing tibay ng
Father. Kasing tibay ng ating pastor. Kasing tibay, Father, di ba? Ano yung pananampalataya ni Daniel? Matibay, matatag, hindi magigiba. Kasing tibay ng Father. Nananalig si Daniel na ang kapangyarihan ng Diyos ang nagligtas sa kanya. Nananalig si Daniel na ang kapangyarihan ng Diyos ay nagligtas sa kanya. Tayo din ay mananalig tayo na tayo ay tutulungan ng ating Panginoon, mga anak natin makapagtapos sa pag-aaral. Dahil ang Diyos ang tutulong. Ang Diyos ang mag-provide lahat ng ating mga kailangan. Araw-araw, nandyan palagi ang Panginoon. Paggising natin sa umaga, bagong kalakasan na naman. No, maghapon, magtrabaho, pagod. Lord, pagod ako, tulungan mo ako. Tapos, matulog ka. Magpasalamat ka sa Panginoon na ginawa niya ang gabi. Dahil ang gabi ay oras sa pagpahinga, matulog tayo. Pagising natin sa umaga, nagkakaroon na naman tayo ng bagong kalakasan para magtrabaho na naman para sa pamilya. Di ba? Tulad din sa atin na niligtas tayo ng Panginoong Diyos sa mga panganib na dumarating sa ating mga buhay. Nagpadala ang Panginoong Diyos ng mga anghel. Dito na, di ba? Anghel, ang anghel ng Diyos ang pinadala, pinatikom yung bibig ng leon, di ba? Para tayo ay ingatan sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Sabi ng salita niya sa awit 91:11, ano yon? Sa kanyang mga anghel, ikay itagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Oh, kahit saan daw tayo maparoon. Kahit makasakay man tayo ng mga tricycle na ang lakas-lakas, ang bilis. Na, di ba? Ang bilis-bilis. Kung saan man tayo magpunta, hindi tayo matatakot dahil andyan ang anghel ng Diyos na mag-ingat sa atin. Kahit saan man tayo maparoon. Sinugo ng Panginoong Diyos ang kanyang mga anghel para tayo ay iingatan. Naniwala ba kayo na may mga guardian angel tayo? Tingnan niyo sa tabi mo, baka may angel. Di ba? Nandyan ang angel natin. Kanina nagkantahan tayo. Kasama natin ang mga angel na nagkakanta. Oh, nandito tayo. Andyan ang mga angel nakatingin sa atin. Masaya sila nakatingin sa atin. Nandito tayo sa bahay ng ating Panginoon na ang topic natin ay ang ating Panginoong makapangyarihan sa lahat, di ba? Ang topic natin ngayon. Yung anghel ni Daniel, siya yung nagpatikom sa bibig ng leon. Halimbawa, may halimbawa ako, no? Halimbawa, kung buksan man ng Diyos ang mga mata natin na makita natin yung anghel natin, tsaka lang ba tayo maniwala na may guardian angel tayo? Hindi, di ba? Naniwala tayo. Sinabi sa salita ng Diyos, mapalad tayong sumasampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita. Mas mapalad tayo, naniniwala tayo kahit hindi natin nakikita. Di ba? Sino yung doon na apostol na hindi siya maniwala? Pinakita ng Panginoon yung kamay niya na may butas. Di ba? Yun. Ang nakita natin dito ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Binago ng Diyos ang ating mga buhay. Dahil sa biyaya ng Diyos tayo'y nabago. Kaya ngayon sa oras na ito, yun lang ang mensahe ng Panginoon na ina-share ko sa inyo. Ngayon, manalangin tayo na gayahin natin si Daniel. Lumuhod tayo, gayahin natin si Daniel. Si Daniel ang natin ngayon na ating gagayahin. Magaya kaya natin? Magagaya natin kasi ang Diyos ni Daniel, yun din ang Diyos natin. Kaya pupunta na tayo sa ating kanya-kanyang panalanginan. Yun lang po. To God be all the glory.
hinihiling ko po ang lahat na tayong lahat ay tumayo. At bago po tayo pumunta sa corporate prayer, yung offering muna tayo. Kunin muna natin para sabay na natin ipanalangin mamaya. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya, nang may kagalakan sa puso. Hallelujah. Ayan, napakaganda po yung mensahe ng ating kapatid. Isa pong paalala sa atin na ang nagtitiwala, malinaw po sa atin, napakalinaw yung napakinggan natin na ang nagtitiwala sa ating Panginoon ay tiyak na iingatan at ililigtas. Sabi pa niya, ang anumang kaguluhan o anumang panganib sa ating paligid, wag po tayong mabahala dahil napakaliwanag, napakinggan natin na si Daniel ay nagtiwala, nanalangin sa ating buhay na Diyos. Ganon din po sa atin ngayon na ang dami na nating nararanasan ngayon na pagsubok, hirap sa buhay. Pero praise the Lord dahil alam natin ang Diyos ang siyang nag-aalaga, naggumagabay sa atin. Sino po ang may prayer request? Healing. Sino pa po? Maglalakbay. Sino pa po? Isama pa rin natin si Brother Vincent. Praise the Lord dahil naipapatayo na siya. Nung nagpunta kami ng Saturday, napapasyal na rin siya doon sa labasan. Saka si Brother Tyrone, patuloy pa rin na ipag-pray din natin dahil yung paa niya, kailangan din niya ng panalangin, mga kapatid. Magpapa? Wala na. Okay. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos sa oras na ito, Lord. Pinupurit, sinasamba ka namin sa oras na ito, Lord. Narinig po ninyo ang aming mga prayer request. Unang-una po si Sister Sabilla na kapatid po ng aming kapatid na Sister Arlene. Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, tugunin po ninyo ang kanyang kahilingan na sanay po ang resulta ng kanyang CBC ay maging okay na po. Alam po ninyo ang kalagayan ng aming kapatid na Sister Sabilla, Lord. Kayo po ang patuloy na magbigay po sa kanya ng kalakasan at alam po namin na sa inyo po nang gagaling ang kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po ang aming mga kapatid na sina Tyrone at Vincent, Lord. Hinihiling din po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagpapagaling sa kanila, Lord God. Lahat po ng kanilang mga pangangailangan, Lord, sa kanilang mga gamutan, Panginoon, alam po namin na ikaw po ang siyang patuloy, Lord God, na mag-provide, Lord, at sa kanilang mga magulang, nabigyan pa ninyo sila ng katyagaan, Lord God, at pagmamahal sa kanilang mga mahal na buhay na mahal sa buhay, Lord God, na nag-iingat at nag-aalaga sa kanila, Lord. Ganon din po ang aming mga mahal na mga guro at mga estudyante na magpaparade po bukas. Guidance po and protection po sa kanila, Lord.
ingatan po ninyo sila, Lord God, sa kanilang pagpaparid bukas, Lord, na wala pong mangyayari na hindi maganda, Panginoon, upang sa ganun, Lord, mapagtagumpayan po nila ang mga activities po nila para po bukas. At ganun din po kay Sister Milda, Lord God, saan po siya pupunta. Ikaw po bukas, ikaw po ang siyang patuloy na magbigay din po sa kanya ng ng protection and guidance, Panginoon. Tulungan din po ninyo siya, bigyan niyo po siya ng kalakasan, Panginoon, hanggang sa makarating po siya, hanggang sa makauwi po dito sa aming barangay, Panginoon. At ganun din po ang mga kabataan, Panginoon, sa lahat po ng mga nag-i-exam pa, Panginoon, sa linggong ito, Lord God, patuloy po na ikaw po ang magbigay sa kanila ng katalinuhan at karunungan upang sa ganun, Panginoon, may pasa po nila ang kanilang mga exams, Lord God. Kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo, Lord God, at sino man po ang mga miyembro ng aming pamilya, Lord God, na may nararamdaman sa oras nito, Lord God. Hipuin po ninyo ang aming mga nararamdaman, Panginoon. Alam po namin na ikaw po yung patuloy, Lord God, na magbibigay sa amin ng kagalingan, Lord. Lahat po ng mga membro po, Panginoon, na may nararamdaman sa oras nito, Lord God. Ikaw po ang patuloy na gumamot na po sa amin, Lord. At iniling din po namin, Panginoon, sa oras nito ang aming mga mahal na pastors, Panginoon. Wala po si Pastor Ryan G. Panginoon, alam mo po ang dahilan kung bakit hindi po siya naka-attend po ngayong gabi. Ikaw po ang siyang patuloy na gumabay at magprotekta sa kanyang pag-uwi, Panginoon. At i-provide mo din po ang kanyang mga pangangailangan. Ganon din po ang aming mahal na pastor, si Pastor Romy Padilla at si Pastora Grace, Lord. Alam po ninyo ang kanilang mga pangangailangan. Hiling din po namin na lalong i-anoint pa ninyo, Panginoon, upang sa ganon, Lord God, ikaw po ang siyang patuloy na gumamit sa kanila sa mga ministry, Lord God, na kanilang ginagawa, Panginoon. Protection and guidance din, Panginoon, sa kanila. At i-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan, Lord God. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyo dahil binigay po ninyo sila sa amin. Sila po yung nagbibigay po sa amin ng kalakasan upang at lumago kami sa aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Thank you so much, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. At ingatan mo din po sila, Lord God. At sa mga activities po ng aming church, Lord, sa mga church project po namin, alam po ninyo na yung mga pangailangan ng church namin na ito, Lord God, alam po namin na ikaw po ang siyang humipo lahat po ng mga tao, Lord God, upang sa ganun, Lord, matapos na po yung aming mga projects po dito na upang sa ganun, Panginoon, maayos po na yung aming church, Lord. Maalagyan na po ng silungan dyan sa may harapan po. Alam ko po na ikaw po ang siyang patuloy na humipo sa mga tao, Lord God, sa mga anak mo, Lord God, na magpro-provide po na maisagawa na po lahat po ng aming mga projects at activities po dito sa aming church, Lord. Ganon din po sa mga aming barangay, Lord God. I-bless mo din po, lalong-lalo na po ang aming mga barangay officials, sa pamumuno ng aming punong barangay hanggang sa pinakamababang posisyon po, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-guide sa kanila. Turuan mo po sila so kung ano po yung mga projects nila, mga plano po nila na ikagaganda ng aming barangay, Lord. Tulungan mo po silang lahat, Panginoon. At ganun din po ang aming bayan, ang aming bansa, Panginoon. Protect, Lord God, protect us, Apo. And Lord God, sa aming pagtitipon, Lord, alam ko po na ikaw po ang siyang patuloy na mag-bless ng bawat isa. Alam ko po na may gagawin ka sa bawat isa, Panginoon. Kaya po nagtitiwala po kami sa inyo, Lord. Hindi po kami magsasawa na lumapit sa inyo dahil alam namin
na kung lalapit kami sa inyo na hindi sa tao, kami po ay magtatagumpay, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, sa mensahe po na aming narinig. Thank you, Lord God, at sa offering na to, i-bless mo din po, Panginoon, na siyang nalikom, ang bawat isa na nagbigay, Lord, i-bless mo po. Ito po ay magagamit lamang po sa ikalalawak ng iyong gawain po, Panginoon. Thank you so much po sa lahat po ng blessing, sa mga provisions mo. Thank you so much at maraming salamat po at dininig na po ninyo ang aming mga dalangin. Thank you, Lord God. At wala pong ibang itataas kundi ikaw lamang, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless us all.